Nagbabala ang embahada ng Turkey laban sa isang Turkish group na di umano nag-ooperate sa mga institusyon katulad ng mga eskwelahan dito sa Pilipinas. Mga terorista raw ang nagpupondo sa grupo. Iniimbestigahan na ito ng AFP o ng Armed Forces of the Philippines. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, dahil nga sa bantang yan, ay sabi ni DFA Secretary Alan Peter Cayetano ay patuloy na nakikipag-ugnayan ng ating gobyerno sa intelligence community sa iba't ibang bansa, partikular sa Europe. Ito kay matapos ngang sabihin ng Turkish Embassy sa Pilipinas na ang tinuturing nilang terror group na Fethullah Gulen ay matagal nang may mga kaalyado sa ating bansa na posible raw maging banta sa ating seguridad. It's a new generation of terrorists. Mula mismo sa bibig ni Ambassador Esra Kankuror ng Turkey, dapat daw bantayan ng pamahalaan ang ilang institusyon gaya ng mga eskwelahan na maaaring affiliated o konektado sa grupong Fethullah Gulen. Hango ang pangalan ng grupo sa Turkish leader na si Fethullah Gulen na sinisisi ng presidente ng Turkey sa planong pagpapabagsak daw sa kanyang pamahalaan. Terorista raw ang nagpopondo sa grupo. Sa impormasyon pa ng ambassador, ilan sa mga eskwelahang ito ay aktibong nag-ooperate sa Zamboanga City at sa Maynila. They try to portray themselves as a civic education or service movement, a charity organization who are talking about interfaith dialogue. They are present in more than 150 countries through their foundations, through their organizations with a benign facade. And you have them in the Philippines. Ayon sa ambassador ng Turkey sa Pilipinas, dati na raw silang nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng bansa kaugnay sa Fethullah Gulen. Hindi raw kasi imposibleng sumusuporta ang grupo sa terror group na ISIS, na kaalyado ng Mauti Group na nakikipaglaban sa Marawi City hanggang ngayon. In Turkey, for example, they have been cooperating with other organizations in order to execute and implement their plans. Ambassador, so the possibility is there. The possibility is there. Yeah. Ang Department of Foreign Affairs at Philippine National Police, sineseryoso raw ang impormasyong ibinigay sa kanila ng Turkish Embassy. We are taking the matter seriously and doing our own vetting or own investigation together with the agencies that have the capability of doing that. Most likely dahil yun nga, lahat ng mga jihadist na gustong pumunta sa Syria at Iraq, wala mas sila ibang approach kundi dumaan through Turkey. Ngayon, sinara na ng Turkey yung kanilang border. May mga advisory na naman yung mga ISIS leaders na you can go to Southern Philippines. Paiimbestigahan naman daw ng palasyo ang mga ganitong impormasyon, lalo't iniuugnay sa terorismo. At Jessica, itinuturing nga ni Turkish President Tayyip Erdogan ang si Fethullah Gulen na isang leader ng tinatawag nilang terror group. Ito nga ay matapos ng pangunahan ni Gulen ang ayon sa Turkish Embassy, ang kudeta, na madugong kudeta sa kanilang bansa noong nakaraang taon. Pero siyempre ang tinitingnan dito kung ito ba ay totoong terror group at kung talagang sila ba ay may kaugnayan sa ISIS, yung mga bagay na yan ay hindi pa rin kinukumpirma sa atin o kinukumpirma at bine-verify ng ating mga local officials. Itong si Gulen na sinasabi ng Turkish Embassy na leader ng terror group ay nagkaroon ng self-exile sa Amerika, pero nagpapatuloy pa rin daw yung kanyang humanitarian at religious movement, at ang tawag nga dun sa mga tagasunod niya ay Gulenist movement. Jessica? So, JP, posibleng political group ito at hindi kaalyado ng ibang terror groups. Kasi ang pagkakaalam ko, ang kaaway talaga ng Turkey, yung mga Kurds, no? Yung incidentally naman siyang tumutulong na labanan ang ISIS sa Iraq at sa ibang lugar, no? So medyo komplikado kasi yung kanilang politika ngayon sa Turkey. So ano ba ito? Kaalyado ng isang terror group talaga o political group lang na maitatawag?
O Jessica, kung yung Turkish government na merong embahada sa ating Pilipinas ang tatanungin, para sa kanila, isa daw ito talagang terror group. Kaya nga ang ginagawa nila patuloy daw yung pagbibigay nila ng warning sa ating mga local officials dahil meron na daw itong mga eskwelahan dito sa Pilipinas, meron daw sa Zamboanga. Pero ayon sa ilang analyst na nakausap natin, dapat din daw maging maingat sa pag-a-analyze ito. Kagaya ng iyong nabanggit, komplikado ang political system sa Turkey at posible nga magamit lang ito bilang isang propaganda. Hindi lang natin alam kung kaninong side. Ang Amerika hindi pa itinuturing na terror group ang grupong ito, pero siya ay nakakulong na rin itong sigulan sa Amerika dahil naman sa pagkakaugnay sa iba pang kaso na may kaugnayan din at sinasabing may kaugnayan din sa political situation doon sa ilang bahagi ng Middle East. Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.